Okay, good morning po sa bawat isa sa atin dito. Yan. Merry Christmas! Nilalamig ba kayo? So, again, nasa ika-4 na yugto na tayo ng ating serye na pinamagalan natin, The Miracle. Inaayahan ko po ang lahat. Pero bago yan, can you welcome muna yung katabi mo sa mo? Welcome dito sa Victory Lokban. Kung kayo po ay bago, again, welcome po namin kayo. Sige po, pwede po tayong tumayo. Bilang paggalang sa salita ng Panginoong Diyos, pag-uusapan po natin yung paggagabay ng bituin, paano nakita ng mga Magi ang ating pong Kristo o ang ating pong Panginoong tagapagligtas. Basahin po natin sa Mateo 2:1 hanggang 11. Matthew 2 verse 1, ipinanganak si Jesus sa bayan ng Bethlehem sa lawigan ng Judea noong si Herodes ang hari. Isang araw dumating sa Jerusalem ang ilang taong dalubhasa galing sa silangan. Nagtanong sila, saan ba ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Verse 9, pagkatapos nilang marinig ang bilin ng hari, umalis na sila habang sila ay naglalakbay. Muling lumitaw ang bituin at nakita nila sa silangan at lubos ang kanilang kagalakan. Nanguna sa kanila ang bituin hanggang makarating sila sa kinaroroonan ng sanggol. Verse 11, pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria. Lumuhod sila at sumamba sa sanggol. Inilabas din nila ang inihandog sa sanggol, ang mga dala nilang ginto, insenso at pabangong mira. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria. Lumuhod sila at sumamba sa sanggol, inilabas din nila ang handog ng mga dala nilang ginto at pabangong mira. Tayo po manalangin. Lord, thank you that even today we understand what is the spirit of Christmas. Dalangin namin yung attitude nung mga mago, Panginoon, o yung tamang teolohiya kung paano namin maunawaan yung salita mo, Panginoong Diyos. Ito ibigay mo sa amin na hindi lang in our knowledge, but also attitude of our heart. Help us recognize and sustain in. Okay. Okay. Sige po, pwede na po ulit tayo maupo. So, tanong lang po, to connect lang, sino po dito, nakakarinig na kayo ng mga caroling? O naririndi na kayo? Narindi na ba kayo? Hindi ba? Naalala ko lang po sa bahay, lagi may bagong kanta na tuwing taon-taon. And pag kami mga kanta bilang magulang, it's a time din namin para kausapin yung aming mga anak. Minsan, yung kinakanta ng anak namin, yung paborito nila ngayon, yung Santa Claus, Santa Claus, may FB ka ba? Parang hinahanap talaga nila. Totoo ba, Santa Claus, andyan ba? Parang ganoon. Kung may FB ka, hahanapin ka namin, i-chat ka namin. Hindi ko lang alam kung ano i-chat nila kay Santa Claus, bakit na compose yung kanta. And sa Mubas, marami tayong paboritong kanta, tama ba? Yung sa may bahay. Depende sa yan, hello, test mic. Depende sa madaling intindihin at unawain. Sabi nga nung iba, maraming kanta like White Christmas, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ako, pangalan ko po kasi Rondolph. Laging, ikaw ba yung Rudolph the Red-Nosed Reindeer? So, yung I Saw Mommy Kissing Santa Claus. Yung iba dito, alam niyo, di ba?
O yung Little Drummer Boy. Marami. Pero ngayon, gusto ko kantahin natin yung yung Ang Pasko ay Sumapit. Pwede niyo ba akong sabayan? Sige, ako na lang. Sa repo ako nung bata ako, talagang bahay-bahay po, kinakarolingan namin. So sige, kantahin natin. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may 3 haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Pinapatawa ko lang po kayo, pero nung bata ako, parang lagi na lang pumapasok sa mind natin, 3 hari. 3 hari na nag-alay. Pero pag bibigyan ko po kayo ng trivia, pakilakas ng konti, yan. Bibigyan ko po kayo ng trivia, hindi daw po 3 hari yon. Pagka binasa po natin sa Biblia, it is tungkol daw po ito sa mga pantas. Yan. Parang white natin. Parang guys, stop mo na. Yan na po, yan. So, yun po ay scripted. Talagang ginawa po namin yung para sa inyo. Pero ibig sabihin, sa mas maraming kanta, paulit-ulit natin kinakanta. Pero when we look into the Bible, hindi po ito yung talagang nasa Biblia. Although yung trivia po, yung pangalan daw po ng 3 hari, si Melchor, na hari ng Arabia, si Gaspar, na hari ng Tarsus, at si Baltasar, na hari ng Ethiopian. Parang ang nila, bakit daw naging 3 hari, ay dahil daw po doon sa mga regalo, dahil 3 daw po yung regalo. Pero kung titingnan po natin, sa Biblia po ay hindi po talaga sinasabi na 3 hari. Pero sinasabi po sa Biblia ay mga pantas or magi or wise man. Basahin po natin in Mateo 2:1, ipinanganak si Jesus sa bayan ng Bethlehem sa lalawigan ng Judea noong si Herodes ang hari. Isang araw dumating sa Jerusalem ang ilang taong dalubhasa galing sa silangan. So sinasabi po dito na may dumating daw po na mga dalubhasa or magi, wise men. Hindi po talaga sila hari, pero sa pagbabasa ko rin po ng mga commentary, sinasabi daw po dito, ito daw po ay mga astrologers. Kumbaga, nag-aaral sila tungkol sa buwan, bituin, and there's a situation habang sa pag-aaral nila, na-encounter po nila ang Panginoon at sinasabi doon, darating ang tagapagligtas. And nangyari po dito, in verse 2, sinasaad po dito na nagtatanong sila at naghahanap sila doon sa hari na padating. And hindi ko na po binasa kanina, yung from verse 3 to 8 po doon, si Herodes po o yung hari po nung time na to, nagkameron po siya ng matinding takot, pangamba sa pagdating ng hari. Or siguro sa bago dumating yung Christmas. Pero ang gusto ko po natin pag-aralan ay hindi po yung takot na naramdaman ni Herodes o nung walang Kristo, but yung mga tao na nakakilala kay Kristo, sabi po dito ay nagkameron ng kagalakan. 3 kagalakan po yung gusto ko pong ipaliwanag ng mga magi. First, ito po ay yung joy of seeking. Meron po silang kaligayahan or kagalakan ng paghahanap. Sino po dito meron kayong kakilala na laging nakaka-misplace o laging nakakalimot? Meron po ba? Ayan. Parang wala, ako lang ah. Ako po, sabi ng asawa ko, ang lakas eh. Yes! Nung minsan nahanap ko yung ballpen ko, andito pala. Hinahanap ko yung cellphone ko, parang nasa ba yung cellphone ko?
And alam niyo po yung paghahanap, yan po yung kalimitan ayaw na ayaw kung gawin. Kayo ba? Yung paghihintay, gusto nyo ba yan? And look, makikita po natin dito, sabi dito, nagtanong sila, saan ba ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. So, from silangan daw, papunta sa Jerusalem. And sabi nung iba din, ito daw po ay from Babylon or Persia na aabutin daw po ng around 3 to 12 months sa paglalakbay. Meron daw 1,200 miles ang papunta doon. And nung time pong noon, wala pang mga kotse. Ang daan, disyerto. So parang mainit. Tama ba? Kung ikaw ba yon, kung hindi ganon ka-importante, pupunta ka ba doon sa lugar na yon? Siyempre, hindi lang naman pagkano yung ngayon na. Sino dito maplano? Yung magaling ka magplano? Planner, yan. Yung iba, ako po, hindi ako planner eh. May pagka-activator ako eh. Yung, di ba, yung pagka yung lagi sinasabi, pagka walang plano, mas natutuloy yung lakad. Ako po ganun. Parang kahapon po, sabi nung asawa ko, ano gagawin natin? Ay, tara na. So yung mga hindi sasama, ay di, bahala sila. Pero kami, may mga ginawa na kami na na-enjoy namin. Pero siya, medyo na-stress siya sa akin kasi, ay, punta tayo dito. Pero look, balik tayo po dito. May kagalakan sa mga magay na maglakbay, saliksikin ang Panginoong Diyos. There's a preparation. There's a cost. Merong cost. Yung pagsakay sa camel, siguro for ilang months. Abutin daw ng ilang months. Eh ako po, pagka nagbiyahe kami, nakamotor po ako. Nakakalay na po yung likod ko. Minsan, 2 hours lang ako na nagdra-drive. Minsan, kailangan ko pa matulog pagka may biyahe kami nung asawa ko, malayong lugar. Or minsan nga, Tayabas to, anong pinunta lang natin, San Pablo. Kailangan kong matulog. Hindi po ganoon kadali. Pero, ang puso po ng mga Magi ay ganon. May kagalakan. Sabi dito sa verse 10, 9, pagkatapos silang marinig ang bilin ng hari, umalis na sila habang sila ay naglalakbay. So, hindi rin po ganun kadali. Bakit? There's a danger the way ng kanilang paglalakbay. Again, yung hari po, ano pong naramdaman ng hari o ni Haring Herodes? Meron siyang pangamba, meron siyang takot. Bakit? Pagka isinilang ang tagapagligtas o pagka sinilang ang hari ng mga hari, andun yung fear niya na mawala yung kanyang paghari. Again, ano yung meron sa mundo? Gusto ng kayamanan, karangalan, kapangyarihan. Tanda ko nun, lagi yung mga kapatid ko, inaakit ako sa church. Attend ka na simbahan. It takes a long time para sumama ako sa simbahan. Alam niyo kung bakit? Natatakot ako. Sabi ko, pagka ako'y naging born again, hindi na ako makakasiko ng ganun sa basketball. Pagka ako'y naging born again, hindi na ako puto ko tsinta. Oy, bre, puto ko tsinta ka rin. Parang gano'n. There's a lot of, and you know what? Even si Herodes, yun yung takot niya. Dumating yung hari ng mga hari. But, look, walang pakialam po yung mga Magi for the danger. Wala silang pakialam for the cause. But they continually seeking God with joy. May kagalakan po doon. Sabi po dito, sila ay naglalakbay
muling lumitaw ang bituin na nakita nila sa silangan at lubos ang kanilang kagalakan. Grabe, no? There's a moment in time na makikita natin dito, yung ways nila medyo nawala. Kasi from silangan, from Babylonia, ang tanging way lang nila para makapunta po sa hari ay sa pamamagitan ng bituin. Or some of us, siguro nagamit tayo ng Google Map. Sino dito pagka hindi mo alam Google Map? Eh yung Google Map na yon, ilang beses na kaming niligaw ng asawa ko. Minsan dadaling kami nung may kasal dito na sa Lukban, hindi po namin alam. Ginugol Map namin, sabi, nandito na kayo sa tamang pwesto kung saan ang inyong hinahanap. Pagtingin po namin, hindi na, parang babuyan ata yung pinuntahan namin. So, pagka ganon, medyo na-stress na kami, pagka nawawala kami. Pero look at the Magi, parang minsan may pagkalito sa pagsasaliksik sa Panginoong Diyos. Minsan may mga bagay na parang tutuloy ba ako sa paglakad ko sa Kanya? Pero yung mga Magi, minsan hindi masagot yung tanong sa kanilang isipan. Lord, ang layo ng nilakbay namin. Asa na ang iyong liwanag? Nasa ng bituin? Sabi ko nga, ano kaya pinagkaiba nung horoscope nung time na yon? Siguro parang horoscope din, di ba nakabase sa bituin yon? Pero sila, hindi sa knowledge ng tao nakabase, ba't nakabase ito sa salita ng Diyos na ibinato po sa kanila? So hindi nakabase kung kanino, saan o ano, pero yung pagsasaliksik nila sa Panginoong Diyos ay nagmumula sa kanilang puso. Nang muling magpakita ang bituin sa kanila, ano pong naramdaman nila? Sabi po dito, there is a great joy. In NASB version, sabi po doon, they rejoice exceedingly with great joy. Sabi doon, they rejoice exceedingly with great joy. Kung titingnan natin, sobra-sobra na yung mga ginagamit na parirala ba yung tawag doon? Basta yun. Kumbaga, parang bagang sinabi, oy, mababa ang iyong low blood. Or mataas ang iyong high blood. Pero sinasabi ito, yung joy daw po, hindi lang joy. Hindi lang chicken joy, but exceedingly great joy. Hindi ko alam kung ilang joy na ito. Joy, 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 joy. Amplified version, sabi doon, they will thrilled with ecstatic joy. Again, hindi po madaling maghintay. Hindi madaling magsaliksik. Pero para sa kanila, ang makaharap ang hari ng mga hari, andun po yung great joy na saliksikin siya. Ang joy po ay magkaiba sa happiness. Minsan ang happiness po, sabi doon, nangyayari lang siya pagka may ganap. Ano ba, parang ngayong Christmas, may Christmas party, may reunion, or depende sa ninong mo kung magkanong ibibigay sa iyo, regalo, material na bagay, or pagka dumating na yung bonus, ibigay mo na. Pero yung joy po, ito daw po ay nagmumula sa puso. Something na hindi pwedeng maalis kung ito po ay nasa inyo. At saan po natin matatagpuan yon? Ito po yung matatagpuan natin, ang kagalakan sa ating puso. Hope every time, every moment. Bilang Kristiyano, yung joy po ay nandito. And hope this Christmas, it is a time para i-share natin yung kagalakan na meron tayo nung natagpuan natin si Kristo. Ang kagalakan ay hindi nakabase sa nangyayari, ngunit ito'y nasa puso
ang kagalakan ay matatagpuan kay Kristo. So tanong, bago tayo mag-point sa panibagong punto, ano yung sinisik natin ngayong Christmas? Hope, si Kristo po yung sinisik natin. Hindi po yung Pasko na, sinta ko, hanap kita. Sorry, medyo, po talaga, gusto ko talaga maging singer eh. Kaso, ayaw akong pakantahin dito ng mga... Pero, honestly, yung mga kanta po na meron tayo ngayong Christmas, mas maganda po, ang kantahin na lang natin yung mga worship song para kay Jesus. Kasi yun naman talaga yung dapat natin sinasaliksik eh. Let's seek Jesus. Second point na meron po tayo, reverence, the joy of worship, o yung paggalang, kagalakan ng pagsamba. Mateo 2:11. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Wow! Sabi daw po dito, nagpatira pa. Sa atin dito sa Lukban, mahilig po mag-bless ang mga tao, no? Kasi ako po ay Lucena, dalawang bayan lang po yung layo. Pero nung napapunta po ako dito, ako po ay nagagalak na every time na may na-bless po sa akin. Pero yung na-bless po na medyo may edad, dahil pastor ako, meron din pong na-bless. Kaya ako, di bless po sa akin. Pagka-bless sa akin, bine-blessan ko din po. Kasi kung ginagalang mo ako, may edad po kayo, nagalang din po ako sa inyo na dahil may edad kayo. Pero what do I mean? Yung pagpapatira pa po ng mga pantas dito is extraordinary na paggalang. Sabi po dito, patira pa. Ang ibig po ng sabihin ng patira pa, hindi lang nakaganto, but even yung ulo mo, yung noo mo, yung malapad kong noo, nakaganyan. Hindi na tatlong apat na. Yan. So, in Greek word po ng worship o pagsamba, ang sabi daw po dito, proskuneo, which means to kiss the hand toward one in token of reverence. But yung pagpapatira pa po dito ay pagpapakita daw po ng paggalang doon po sa hari ng mga hari. Yung mga Hapon po, di ba, yung pagka yumuko, tapos minsan matatawa ka, tapos yung isa, yuyuko din. Yung pala, hindi po sa padamihan ng pagyuko, yun pala ay sa pagbaba daw po o sa pinakang pababaan ng pagyuko. So, it means yung pagsamba po ay hindi nakikita sa ng pag-worship natin. Hindi po ito sa sigaw o hindi ito sa pagtaas lang ng kamay, but ito po ay sa paggalang kung sino siya. Kung gaano po natin kakilala ang ating Panginoong Hesus, doon po nakikita yung paggalang ng tayo. In Psalm 65, verse 1 to 3, O Diyos, marapat ka naming purihin sa Sion. Ang mga pinangako namin sa inyo ay aming tutuparin. Sa inyo lalapit ang lahat ng tao dahil dinidinig nyo ang mga panalangin. Napakarami ng aming kasalanan, ngunit pinatawad nyo pa rin ang mga ito. Verse 5, O Diyos na aming tagapagligtas, tinugon nyo ang aming mga dalangin. Sa pamamagitan ng inyong kamanghamanghang pagliligtas sa amin,
Kayo ang pag-asa ng tao sa lahat ng lupain, maging malalayag sa malalawak na dagat. Makikita po natin dito paano yung psalmist nagpupuri sa Panginoong Diyos. Sabi niya doon, dahil kilala ka namin, ito yung way ng aming pagpupuri. In the same time, same thing to us. Kung kilala po talaga natin si Jesus, dito po makikita yung atin pong may kagalakan na pagsamba. If we know what truly did Jesus to us, it will help us kung paano po tayo lumalapit na may paggalang na pagsamba sa Kanya. Lagi ko pong kinakanta yung yung Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos. Sige nga, kantayin nga natin para, alam ko yung iba sa inyo, miss nyo na yan eh. Kantayin na, sige na. Pwede ba? Let's sing lang. Sige, 1, 2, 3. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Honestly, ito po talaga yung ginawa ng Panginoong Diyos sa atin. Itong Christmas, bakit sa Diyos na nagkatawang tao siya, di ba? Sinasabi natin, nagkatawang tao siya, tapos sa dami-dami ng pwedeng ipanganak yung Diyos, dun po siya sa sabsaban ipinanganak. Pagpapakita na ganoon niya hinambol yung sarili niya para maranasan natin yung pagmamahal na hindi dapat sa atin. Diyos po siya, pero pinilit niya at inayos siya maging tao. Bakit? Tayo po, bawat isa sa atin ay walang kakayanan mabayaran ng ating kasalanan. That's why sinasabi doon, maawa ka sa amin. Pero ngayon yung kanta, hindi na maawa ka, ito po ay nangyari na. And the only thing that we need to do is to ask, Lord, Jesus, I accept you as my Lord and Savior of my life. Again, kung gaano po natin naunawaan yung ginawa niya po sa atin sa cross ng Kalbaryo, doon po natin maintindihan kung paano ba yung kagalakan na may pagsamba sa Panginoong Diyos. Every time I know that, every time po na nag-preach ako, sinasabi ko po ito. Alam mo yung parang lagi ka naiiyak na yung pagpapatira pa, kulang pa. Bakit? Sobra-sobra yung ginawa po sa atin ng Panginoong Diyos. Lagi po sinasabi, pagka naunawaan mo kung gaano katindi yung bad news, doon mo maunawaan yung good news. Tama ba? Sino yung good news ngayon? Nalaman mo, may bonus ka. Naiintindihan mo na may regalo ka. Pero kung bibigyan ka kayo ng 50,000, 50 million. 50 million. Hindi na kaya tagapin na utang, no? Andun yung ligaya mo. And kung ang nagbigay nun ay si pastor, pagka binigyan ako ng sapatos ng asawa ko, nung pagka binibili ako, alam mo, tuwa-tuwa po ako. Yung ngiti ko hanggang gano'n, no? Tapos lahat ng gusto niya, gusto kong ibigay din. Same thing to us. The Magi know kung sino po itong Kristo na darating. That's why may kagalakan sa pagsamba. Sino po dito medyo guilty ka? Or ako lang? Di ba? Parang, ay hindi, namatay na si Kristo sa cross eh. Okay na yan. The best na yan. Kumusta yung pagbabasa po natin ng Biblia? Andun pa rin ba na gusto natin na hindi lang itong level na ito yung naiintindihan natin, or every Sunday lang tayo nakakaintindi ng salita, nakakabasa ng ng words sa Kanya? Let's continue seeking Him. Ang Sunday po ay limitado lang po. At saka ang bilang Kristiyano po, hindi lang po dapat solo tayo. Alam niyo po, masaya po na lumakad na may kasama.
Last time nga, umattend ako ng couples victory group with Christmas party. Bukod po dun sa masarap na kainan, sa mga lechon galing kay dun sa grabe po yung senior leaders namin. Pero nag-ano po sila na may maintenance naman po sila. Pero bukod po doon, what I really like is the fellowship, having together, seeking Christ with somebody na yung habang lumalakad ka kay Kristo, meron kang kasama. Alam niyo po yung pagka nagja-jogging, dapat meron ka talagang goal. Pero ayaw ko po mag-jogging kasi pagka solo lang po ako. Pagka malapit na ako, nakaka 2 kilometers na ako, dapat goal ko lagi a day, 5 kilometers, 2 kilometers po. Naayaw na ako. Uwi na ako. Haba po ng tataklo. Pero pagkakasama ko po yung asawa ko, sabi ng asawa ko, Henry, pagod na ako. Sabi ng asawa ko, talo pala kita eh. Akala ko basketball player ka. Parang, lalo kaming, come on. And that's what, parang there's a joy in seeking God with one another. Continue doing it. Yes, nakakapagod. Sino dito, inaantok ka? Ay, parang, pagka nagbabasa ka, doon ka lang inaantok. 1 verse pa lang, antok ka na. Ginawa mo sleeping pills yung Again, understanding this, yung reverence po natin, yung paggalang sa ating Panginoong Diyos. Last point na meron po ako, honor. The joy of giving. Karangalan, ang kagalakan sa pagbibigay. The Magi gave gifts to honor the king. Nagbigay po ang mga Magi ng regalo para parangalan ang hari or para bigyan siya at itaas siya. Sabi po dito, Matthew 2, verse 11. Meron tayo ng Tagalog version. Nilabas din nila ang inihandog sa sanggol, ang mga dala nilang ginto, insenso, at babangong mira. So dito po makikita po natin na may 3 ibinigay. Pero lahat po ng pinamigay po dito, sinasabi po na ito po ay mahal at expensive. Bakit? Ganun po nila naintindihan at nanawaan kung sino po itong hari ng mga hari. Sabi doon, una pong binigay, ginto. Ginto, representasyon po ito na ang bibigyan po nila, ito po ang magiging hari ng mga hari. Yung insenso or frankincense. Ito po yung ginagamit ng mga pare o mga high priest sa pagdadasal at sa pero ang in prayer, in intercession. But why ito po yung binigay nila, talking about that Christ o itong sinilang na haring ito po yung magiging intercede to each one of us at magiging dahilan para po tayo ay magkameron ng pakikipag-ugnayan sa atin pong Diyos Ama. We are all sinners, but because of this person will become a high priest, siya po yung naging daan. That's why incense. Last, bakit daw po mira? Ito daw po ay katulad ng isang pabango na para sa mga patay. Bakit daw po patay? Patay. Bakit pabango na para sa mga patay? Pagprepara sa pagkamatay ni Kristo upang tayo po ay maligtas. As I end, 3 punto lang po yung gusto kong ipaunawa sa atin. Una po, the joy of seeking God. Reverence, the joy of worship. Third,
honor the joy of giving. Christmas is having joy as we worship Christ. Yung Christmas po, ang main point po natin is a joy while we worship Christ. Let us seek Christ's invitation to come to His presence and worship. Patuloy po ang ating Panginoong Diyos na nag-iimbita sa atin na saliksikin natin siya, yung kanyang presensya, lalo na po ngayong Kapaskuhan. Pagkatinong po natin sa ating mga puso, ano pa ba yung joy na saliksikin ko yung Panginoong Jesucristo? Ito pong time ng Christmas. Ano ba yung hinihintay natin? Mag-25 na, ano? Pero let's understand, hindi lang po yung oras na yun, pero every day, let's continue to do seeking God. There's always a time na parang merong time na mag-worship, magsamba sa Kanya. Kailan po ba tayo nagsasamba lang? Kailan ba tayo kumakanta lang sa Kanya? Or sumasamba ba tayo pagka kumakanta tayo? Pero paano naman daw yung pang-araw-araw natin buhay? Paano naman daw pagka naalala mo yung kagalit mo, hanggang ngayon galit ka pa rin ba sa Kanya? Pero minsan yung pag-aalay ng ating buhay, Lord, sabi na ba, Christmas naman, patawarin mo na. Hindi po, ang pagpapatawad po ay araw-araw. Maya't maya, honey, pinatawad na kita. Hindi, joke lang. Last, yung kagalakan daw po na magbigay. For us, given po na bigay natin yung best natin sa ating mga mahal sa buhay. Pero alam niyo po yung pinaka-best gift na we can give to others? Lagi ko sinasabi, ano yung best gift na na-receive mo? Okay, sige po. Ano yung best gift na na-receive mo? It is Jesus, di ba? Hindi po tayo religious dito, pero ito po yun. Kahit pa ulit-ulit ko pong sabihin po sa atin, ako po, the best gift I ever received. It is Jesus. Hope. Si Jesus po, hindi lang po manatili sa atin. Ngayon pong Christmas, marami. Mangyayari, reunion. Hindi lang reunion, makikita-kita kayo ng mga classmate mo, yung mahal mo sa buhay. Ba't hindi po natin gawin na si Kristo yung maging sentro ng ginagawa natin, mai-share natin. Kami po pamilya, with Lal at saka po yung 3 kong anak. I really love the way paano yung last simbang gabi natin. Sino nandito nung simbang gabi? After the last yung worship, yung last na pagkanta, tumayo po si Mrs. Sabi niya dito, I believe na ang gusto ng Panginoon ay magsama-sama yung mga pamilya. So, when we found out, halos lahat po ng na-attend sa Victory Lucman, halos pamilya. Tapos sabi pwede po bang pag-prayan natin, magpasalamat tayo kay Jesus. When I look, nung ako ay nagpre-pray, later on nakita ko na po yung panganay namin, nung siya na nagpre-pray, umiyak na siya. Simple lang naman yung prayer niya. Lord, thank you sa aking pamilya, ganyan. Umiyak na siya. Tapos nung nakita ko yung mga pamilya, nandun na umiiyak, sabi ko, yung anak ko hindi pa umiyak yun na may binigay akong regalo or something, but the presence of the Lord, which is Jesus, ito po yung pinakang-best na may ibibigay natin. Can we all stand up and let us pray today? Lord, thank you. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na Ikaw yung maging sentro ng lahat-lahat, especially this Christmas. Lord, there's a 2 person o may person, God, na mga tao, Lord, na isiniwalat ka dito sa Biblia. Yung unang isiniwalat mo, yung si Haring Herodes at yung kanyang mga pari doon, na sila, nung nalaman nila na padating na si Kristo, andun yung pangamba, andun yung takot.
Ba't ito'y kakaiba doon sa mga magi, doon sa wise man? Nagkameron po sila ng kagalakan na saliksikin ka, kagalakan na magsamba sa'yo, kagalakan na magbigay sa'yo. Lord, we pray for today. Kung ito pong mga bagay na to ay kailangan namin na maging din o gawin namin sa aming mga buhay. Again, hindi po namin to kaya without you. Kaya ngayon pa lang po, una pa lang po, Panginoon, kami po'y nananalangin. Inaas po namin na yung invitation mo, Jesus, sa amin ay aming tanggapin. Maybe some of you na nandito po kayo ngayon, naintindihan mo at naunawaan mo na kung wala si Jesucristo, wala pong kaligtasan. Sabi po sa John 14, verse 6, sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan, walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. It's not about the religion. Hindi po, perkinaten ka dito sa born again, you will be saved. Or kung saan mang relihiyon. Ba sinasabi po ng Biblia, si Jesus ang daan, ang katotohanan, walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. If you're that person, alam mo sa sarili mo na kailangan mo si Kristo, kailangan mo siyang tanggapin, I believe that this is the time para matanggap mo yung pinakamagandang regalo na magbibigay sa iyo ng matinding kagalakan. As everybody close eyes, ikaw na lang po, kung sincere ka na gusto mo siyang tanggapin, I believe that this is the time moment. Sabayan mo po ako sa aking panalangin. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala po ako na namatay ka sa cross ng Kalbaryo at pagkalipas ng 3 araw, nabuhay ka muli. Pagpapakita ng iyong katagumpayan sa kasalanan. Dalangin namin, Panginoon, ngayon, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. At dahil tinanggap ka namin, sabi mo sa iyong salta, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, and the new has come. Lord, thank you for the person who accept you as Lord and Savior of their life. We know, God, na ngayon pa lang, ipinaparamdam mo na sa kanila ang sobrang kagalakan na nagmula sa iyo. And as we end, can we all lift our hand to the Lord? Pwede ba natin itaas to? Ito po ay sign na bilang mga Kristiyano, tayo po'y nagagalak na siya'y saliksikin. Ito po'y senyales na hindi lang po tayo nagpupuri o nagsasamba tuwing araw lang linggo. Pero tayo po ay nagsasamba dahil gusto nating isuko ang ating mga buhay bilang sakripisyo sa Kanya. At tinataasin po natin to dahil handa po tayo, willing po natin i-share ang mabuting balita. Lord, thank you, God. You see every hands na meron kami. Ito po yung dalangin namin, na there's a joy always when we share you, Panginoong Jesus. Truly, sabi mo sa iyong salita, kung matatanggap ka namin, Kristo, ang lahat ay kasunod na. When we seek first your kingdom and your righteousness, all these things will be given to us as well. Lord, ano man yung mga panalangin namin, there's assurance na ito ay sasagutin mo at ito yung mangyayari. Yung mga kamag-anak namin, Panginoong Diyos, na dumadaan, Lord, sa kalusugan na hindi maganda, we pray, God, na ikaw mismo, Jesus, ang magpapagaling sa kanila. Lord, thank you that there's a joy always. And we believe, God, also we pray doon sa mga pamilya namin na wala pa sa iyo, Panginoong Jesucristo. Dinedeklara namin, taos puso namin dinedeklara na may pananampalataya na sila mismo ay makakakilala sa iyo, Panginoong Jesus, sa araw na ito. We lift up everything to you, Jesus, and let's sing song to the Lord.